Well, good day everyone, and this is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 0145 or 0146. Honestly, I think it's 145. I haven't kept track on my recent entries. So anyway, I'm here para... before I begin, I would just like to tell that I will be speaking on my local language, which is Tagalog, so for better security, and that... any confidential details that I'll be mentioning will be at least in some extent protected because I am using on my local language, which is Tagalog or Filipino. So anyway, now that I've already mentioned that, so let's begin on my blog journal entry. So right now, before I begin on the main topic, I would just like to tell na natapos ko na yung BTR certificate after 2 weeks. Of course, ang usual stuff, yung basic training magre-renew kasi ako. So, turns out, yun nga, nag-expire ako. So, nag-enroll ako recently sa training center ng, ZRC because yun ang mura. And this time, may improvement kasi, to be honest, hindi na sila nag-overcharge kasi nung last time na sabihin na nating nag-renew ako ng papeles sa kanila, medyo may mga extra charges sila katulad na nung pamasahe pa sa bus. Pero ngayon, it seems na, mura na siya at hindi na kailangan na maningil pa sila ng extra na pera regarding sa pamasahe ng bus. Oh, by the way, gusto ko lang sabihin na papasin nyo medyo iba ang outfit ko ngayon. Ang dahilan yan dahil related dito sa topic na i-discuss natin. Pero ang kasi bottom line yan, yung costume ko ngayon is medyo nilalaban ko na kasi in preparation. So at the moment ilalagay ko na sila sa bagahe and hindi ko na siya pwedeng ilabas kasi malinis na syempre pag nilabas ko madudumi ang pat ginamit ko. So yun nga, supposedly dapat gagamitin ko siya ngayon sa unfortunately naalala ko siya na dapat palang gamitin bago ako nag-vlog journal ngayon nung tapos ko na siyang linisin. So sa ngayon yung outfit ko na lang is pambahay pero magtataki pa rin ako ng mukha for security reasons na rin. So yun nga, sorry medyo maano pa yung boses ko kasi one more thing na gusto ko ding i-add, after nung BTR medyo nagkasakit kasi ako, allergy ko. So, hindi maganda na medyo may allergy ako. So, ayun, yung boses ko medyo hindi pa maganda. It's been 3 weeks and hindi maganda na may allergies kasi na-allergy ako sa paligid ko. Unfortunately, allergy has no definite cure and it's something that I can only deal with. At bumili lang ako ng mga antihistamines. So anyway, mabalik ako. So yun, tapos ko na yung BTR seminar ko. And for those of you asking kung ano ang BTR, ito yung basic training para siyang SOLAS pero refresher lang. So ginawa ko lang siya for 3 days. And yun lang kasi ang requirement doon. And hopefully yung valid na BTR certificate ko is valid for the next 5 years. So hopefully by that time, syempre matagal-tagal din ng 5 years. Oh, and one more thing, kailangan ko siya talaga kasi mag-renew kasi sa lahat ng mga documents ko, yun lang kasi yung mag-i-expire. So, wala akong choice, I have to renew that kasi hindi naman din ako makakasakay noon pagka hindi ko nirenew. Very important at mandatory and imperative na kailangan kong kunin yun. Ano pa ba? So yun, tapos ko na rin din naman siya, nakuha ko na rin din siya the day after, inabot ako ng 2 weeks bago ko siya natapos, then kinuha ko yung certificate ko kasi yun nga, 2 to 3 weeks. So nakuha ko naman siya ng mabilis kasi bayad na naman yun. So ang problema ko na lang is i-CCOP ko siya sa Marina. And i-CCOP ko na dapat siya, kaso yun nga, ang problema din is hindi pala updated yung aking C-service na papeles, so I have to get one sa aking employer. So unfortunately, nung kinontak ko yung employer, biglang kinontak din nila ako pabalik at sinabi na medyo kailangan ko daw sumakay ulit. Hindi naman parang sumakay, pero parang binibigyan nila ako ng part-time job for the for the Christmas holidays na ang sakay lang is 60 days, which is 2 months. So actually, napag-isip-isip ko din, since wala na rin din akong cash, I know dapat maghahanap na ako ng ibang kumpanya para lumipat. Pero
let's face it, ang practicality is bago ka makalipat, kailangan mo din ng pera. At least, kailangan mo ng panggastos from lumipat ka ng point A to job to point B. Kasi syempre may mga expenses na rin din ako. Like bayad sa internet. You know, mga utility bills, like stuff like that, pati living expenses ko. So, kailangan ko din i-consider yun. So, binigyan nila naman ako ng job. At least, 2 months lang naman siya. So, hindi naman ganun kabigat yun kasi 60 days lang naman. So, I guess, doon na magsisimula ang aking 12 seaman campaign na 60 days lang. Hopefully, 60 days lang siya. And hindi itong kumpanya ko na to kasi mahilig silang mag-clickbait ng tao. And hopefully, I hope yung offer nila ngayon is hindi clickbait. So, after 60 days, pagbalik ko after ng Christmas season or Christmas holidays, New Year, balik na naman ako sa resumption ko na maghanap na ako ng ibang employer rather than this one. So, yun ang recent na happening sa akin ngayon. So, probably sasakay ako. Kung tama sabi nila, I will be aalis dito sa Pilipinas at least a week from now. So, a week or and a half. Nag-aantay pa ako ng anunsyo syempre do sa aking current employer ngayon na i-turn over ko yung mga papeles para i-process nila yung contract ko sa POEA. Stuff like that. And after that, syempre i-return nila sa akin yun. Kasama siguro ng plane ticket and plane ticket and coveralls and uniform. So, and then punta na ako sa airport. Honestly, supposedly hindi ko naman talaga siya, well, okay naman sa akin kasi tinanggap ko din siya kasi 60 days lang naman. So, ibig sabihin nun, parang sa sideline lang ako ng, a little cash kasi, wala na rin akong cash, aminado ako dahil sa living expenses ko. Now, marami nagtataka, ano yung usually, typically ang kontrata sa seaman, usually yan mga 6 to 8 months or even 11 months. Pero itong kontrata na to, which is kind of weird kasi binigay lang sa akin 2 months. 2 months na contract. Ang sabi kasi ng aking employer o yung contact ko doon sa employer ko, dahilan kung bakit 2 months ang kontrata is because ibebenta na yung barko. So, I think naging specific naman sana sila doon sa kontrata. So, wala naman ako reklamo doon kasi specific naman na after 2 months, uwi ako balik ng Pilipinas after ng benta. So, ang mangyayari lang dito sa aking 12 seaman campaign is probably mag-i-stay lang ako sa VLCC nitong barko na to for at least 60 days until mabenta yung barko. Who knows, baka ako mabenta pa nga to ng maaga, less than 60 days. So, sa akin okay naman as long as sideline lang naman, it's a side work, hindi naman siya mainline job. So, yun nga, since 60 days lang siya, probably ang gagawin ko is probably I have to catalog or take some footage kasi 60 days is a very short it's a very short time in seaman video. So, yun nga, probably ang gagawin ko is kailangang i-video ko siya, at least ma-feature yung 12 seaman campaign. Yun lang. So, yun ang latest news sa akin. Sasakay ako ng barko for only 2 months, which is probably part-time. And at the same time, i-update ko yung aking adventures doon. After all, hindi pa ako nakaka-experience din ng benta ang barko. And you don't get a second chance sa mga ganon. So, it's the second time or actually third time ko makaka-experience ng benta ang barko. Yung second time, hindi ako nagstay kasi ang dahilan doon kasi hindi ko gusto yung chief officer namin doon. Yung chief officer namin doon is medyo balasubas. Kaya umuwi ako ng maaga than expected. Pero ang plano ko noon originally, yung sa 11th, yung sa 10 seaman campaign ko, which is recorded naman sa na-record naman dito sa YouTube na yung 10 seaman campaign, kaya ako umuwi ng maaga is because yun nga yung dahilan ng chief officer namin medyo balasubas. So I have to kailangan kong umuwi ng maaga kasi hindi nagiging maganda ang sitwasyon, and it's already recorded din naman yun sa videos you can see my 10 seaman campaign kung bakit ako nag-disembark noon. Yun ang dahilan. Pero without ng factors na yon, kung hindi dumating yung medyo cheapmate na hindi maganda, is baka nanatili ako doon and naka-experience ako ng actual na benta ng barko. So hopefully naman, although same employer to, hopefully naman itong benta ng barko na to, wala naman siguro yung chief officer na yun. And yun nga, hopefully hindi naman siya siguro ang magiging kasama ko na ibebenta ang barko. So yun. So probably siguro ang dahilan din kaya ako magkakaroon ng 60 days contract is because probably ang mangyayari lang nito
is filler lang ako sa isang kontrata na you know, parang ano lang ako, mag-fill lang ako nung 60-day gap na yon. Siguro ang nangyari doon sa barko na yon, may isang may isang crew doon na uwing-uwi na talaga, and hindi na siya hindi na siya makaantay ng until February para benta ang barko. After all, 2 months lang naman yun. So dinisag niya siguro na umuwi. So yun. And doon na ako magpe-play along doon sa part na yun. Ako yung magfi-fill nung gap na sorry, hindi pa maganda yung boses ko. Ako yung magpe-play ng gap, yung 60-day difference na yun. So as long as naman maayos naman yun, as maayos naman ang usapan namin sa employer na to, I think okay naman sa akin na 60 days. Parang magfi-fill up lang ako ng gap. So I guess yung 12 seaman contract ko will be a very or 12 seaman campaign ko will be very short because 60 days lang siya. But despite being short, I hope makunan ko siya talaga ng exact videos about it. And siguro one more thing na rin, since 60 days lang to, may nakalimutan pala ako. Sorry, may nakalimutan lang ako na part dito. Anyway, yun nga, since 60 days lang naman to, I expect na siguro hindi naman to magiging problema sa akin kasi 60 days isn't really that bad. And very short lang siya. So probably ang dadaling ko lang gamit dito is very small na gamit, hindi ganun kalaki. Kasi 60 days, it's more than it's very less than even kontrata ng isang, say, kapitan. Usually ang kapitan mga 3 months lang uwi na. Pero bagay, may mga times din naman na ang kapitan is umuwi monthly, katulad nung huli kong barko. Pero anyway, thing here is magsisimula itong 12 seaman campaign ko by Christmas season this year. So matatapos siya probably early months ng early months ng next year. So like I said, it's just only 60 days. And just to verify, chinek ko na rin din yung website ng employer ko about dito, about yung chinek ko na rin specifically yung profile ko. So legit nga na 60 days ang bibigay sa akin ng kontrata. So yun. So I guess ito din ang latest update ko kung bakit ako nag-blog journal entry, because hindi rin ako nakapag-blog journal entry for a while, for at least 3 weeks, kasi yun nga, hindi maganda ang pakiramdam ko. And it's difficult to deal with my allergies. Oh, and one more thing, I've been busy also with these past few months kasi ina-update ko din yung mga videos ko para sa gaming channel ko. So, usually yung gaming channel ko is not exactly, hindi lang siya naka-geared focus sa gaming. Mostly, it's naka-focus din siya sa about storytelling. Parang gumagawa ako ng story out of sa results ng gameplay ko. So, yun. So, ano pa ba ang madidiscuss ko? Yun ang pinaka-main topic. So, just as a main topic, aalis ako ng bansa at sasakay uli ng barko for only a period of 60 days on this Christmas season as a part-time job muna. And after that, I don't know kung anong gagawin ko. Probably, hindi ako sure kung mananatili pa ako sa kumpanya kasi, yun nga, by the time they call kasi, magpapasa na ako ng resume sa kabilang kumpanya. And yun nga, it's about a stroke of luck na nung pagtawag nila, sinabi nila sa akin na kailangan nila ng tao only for 60 days. So, I think okay naman yun. Based din naman, chinek ko din ang profile mo. Also nga pala, I just had to add detail. Chinek ko din yung profile kung saan yung barko papunta. It seems na baka ang joining ko nito is Korea kasi papunta sila by Christmas season or mag-a-arrive sila early week ng Christmas season by Korea on the... a-arrive sila ng Korea early week ng Christmas season. So, yun. So, anyway, one more thing, also, may iba naman ako kasi yun nga ang pinaka-latest nyo sa akin. Sasakay ako ng barko sa aking employer, again, for 60 days. So, ang mga iba pang nyo sa akin, lately, medyo nag-test ako ng konti sa aking, sa Steam Deck ko. Nag-test ako kung yung emulator ng Nintendo Switch nag-work, o yung games ng mga Nintendo Switch nag-work sa aking Steam Deck, which is ito. And turns out, believe it or not,
yung games ng Nintendo Switch pwede nyong i-play dito sa Steam Deck. So ibig sabihin, hindi na it only proves a point na ang Steam Deck ngayon, ang aking Nintendo Switch after long years of service, it's now confirmed na i-retire ko siya. So pagsakay ko ng barkong ito, hindi ko na siya dadali ng Nintendo Switch ko kasi meron ng alternative na medyo mas powerful at medyo makaka-play ng maayos ng games ng Nintendo Switch. And at the same time, hindi rin kasi maganda na mag-maintain ka ng Nintendo Switch kasi napakamahal ng mga titles games nila. Isang title games nila cost 3,000, samantalang sa Steam, kung ipi-play natin yung Bio Emulator, makukuha mo yung games absolutely free, mag-download ka lang sa website. And ang mga games ng ang Steam Deck hindi ganun kamahal, 100 pesos lang. Mahal na nga kung aabutin pa ng 500. May mga AAA games din na nakapresyo ng about at least 1,000, 2,000, 3,000. Pero typically, nagsisale sila sa Steam. So, bumababa yung presyo nila. Sometimes yung mga nabili kong games doon sa Steam, may 90% off. So, sa halip na 3,000 yun, halimbawa isang game, magiging 300 pesos na lang. So, napakamura. But anyway, bottom line, i-confirm ko lang sa vlog journal session na to na ang Nintendo Switch ko will officially be retired na. Be replaced nitong nung aking Steam Deck. So, yun, ano pa ba? I guess yun lang. Yun din ang isang rason kung bakit ako sasakay kasi honestly medyo ubos na rin ang cash ko. Living expenses ko is almost drained na at kailangan ko na rin mag-apply kasi frankly medyo baon na rin din ako. Hindi naman baon ako sa utang pero may utang na ako from lending companies, and this time okay lang na utang ako sa lending companies kasi gawa ko naman yun. Sabihin na natin hindi ako nag-make ng loan on somebody else's behalf. Ako mismo ang directly na nag-loan dito. So okay lang din, kaya kailangan ko din sumakay para mabayaran yung debts na yon. At ano pa ba? One more thing na gusto ko ring sabihin. If you notice, medyo iba ng konti ang ang interface natin sa video. It's because nagte-test din ako ng bagong laptop na binili ko ngayon, yung Machinic 117. Hopefully, it's a gaming laptop na, specifically binili ko siya para makapag-play ako ng games at makapag-edit ng videos. Originally, ang plano ko is bumili ng mini PC na Macintosh, yung Mac Mini, which is at least medyo mura. Pero napag-isip-isip ko na ang Mac, unfortunately, hindi ganon although maganda siya sa mga video editing, very efficient siya, optimize yung mga software niya. Ang Mac Mini, specifically built lang siya for, say, office use at mga ganon. Pero hindi sila built para sa mga gaming. It's a poor device for gaming. So, balik pa rin ako sa Windows sa madaling salita. And, yun nga, pumanap ako ng pinakamura na gaming laptop na medyo, na ang specs naman niya is masasabi natin na medyo, sabihin na natin medyo pang gaming talaga or standard gaming. Or at least, hindi standard pero above standard. So, yun, nag-come up ako after searching for at least of several months. Nung nasa barko pa ako nasa kabilang barko pa ako, naghahanap na ako kung ano yung appropriate na model. I come up with itong China-made na Machinic F117, which is okay naman siya. Of course, siyempre, since China-made to, expect na may issues ang Machinic 117. Number one issues nito, to be honest, isang direktang information nito is may overheating issue siya. So, kailangan maganda kung bumili ka din ng supporting na cooling pad para dito. And battery issues, which is medyo, it's typical naman sa mga laptops na may battery issue na mabilis malobat. And one more thing na hindi ko rin type or disadvantage nito is built-in yung battery. Which is, pangit yung pagka, say, magi-gameplay ka ng medyo matagal na hours, like longer than an hour. Yeah, longer than an hour or 2 hours or more. Hindi advisable na ang yung laptop hindi advisable na ang gaming laptop mo ay may built-in battery sa loob. Mas advisable pa rin na
detachable ang battery sa gaming laptop. Parang mangyayari noon, kung gagamitin mo ang gaming laptop mo for gaming, parang maging configuration niya is parang mini PC. Tanggalin mo yung battery, pero isaksak mo siya sa power supply, kasi ganun din naman ang gaming laptop, hindi siya magiging peak performance kung hindi siya talaga nakasaksak. Something to do sa voltage siya na hindi magawa ng mga battery mode na gaming laptops. So I guess I hope sana na itong 60 days na 12 Seaman camping ko ay maging masaya at maayos, hindi katulad nung huli ko na barko. Hindi maganda ang experience ko kasi balasubas yung mga kasama ko sa barko, kupal yung dalawang ABs, and hopefully hindi ko na sila may encounter. Doon na lang sila sa principal na to, kasi itong barkong ito ibang principal to, so masaya na ako at hindi ko sila may encuentro dito. And kung tama ang tanda ko, nandun pa rin sila sa principal at medyo nagtatrabaho doon sa time frame na yun kasi on contract pa sila. And siguro yun din ang masasabi ko, isang rason na tinanggihan ko yun, yung previous employer ko or previous principal ko, is because aapat lang ang barko nila at ayoko uli silang maengkwentro. And it turns out tama yung suspecha ko early on na yung isa doon si AB magulang, makakaengkwentro ko na naman sa next na barko ko, which is ayoko, kasi namублema na ako sa kanyang balasubas na ugali for 6 months at ayoko na naman mamублema sa ugali niya na 6 months ulit, which totals for a year. So yun nga, okay na ako dito sa at saka itong barko na to na upcoming is VLCC siya, so hindi ako may ilang kasi pamilyado ako sa workplace na surroundings na to. At kung may tatarantado sa akin dito sa barkong ito na kapwa mo seaman, swear to God, hindi ako magpe-play nice dito. Kung minura ako or tinatarantado ako, obviously I have my right to defend myself at ayoko ma-mental stress. Yun ang mali ko doon sa previous na ko, hindi ko pinakita o hindi ko inangilan yung mga taong yun, which I should have. But anyway, done is done. I could look forward na lang na I can look with optimism na itong 12 Seaman contract ko, although short, is magiging fruitful at masaya. At the same time, benta yung barko, so sabay-sabay kaming bababa nito. So hopefully wala naman ako may encounter ng balasubas nun. So yun na lang ang update ko sa aking blog journal session ngayon. So this is Operator 60. Have a great day everyone, and see you on my next blog journal session here on this channel. So bye bye for now. Bye bye.